tayong lahat ay tumayo. Brother Joe Mark Mercado. Palapakan po natin ang Panginoon. Palapakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo po muna ay manalangin. Heavenly Father, we thank you, Lord, for giving us tonight. Thank you, Lord, for protecting us. Papunta po sa lugar na ito, Panginoon. Sa panahon po ngayon, O Diyos, things are not going well on the outside. Pero Lord, sa inyong presensya, palaging may pag-iingat. Sa inyong presensya, palaging may safe. Palagi kaming safe, palagi kaming malakas, palagi kaming masaya, Panginoon. Kaya naman pinupuri ka namin, O Diyos, sa gabi pong ito. At sa oras na kami, O God, ay mag-aaral po ng iyong mga salita, amin pong dalangin, buksan niyo po ang aming puso. Muli niyo pong i-empty yung aming heart so that we can receive from you. And right now, O God, we humble ourselves and believe that whatever we are going to study tonight will strengthen us. Your words will uplift our faith. Your words will heal our broken hearts, our broken spirit. And then your words, O God, will continue to bless us. Salamat po, O Diyos. Ikaw lamang ang mapapurihan, Panginoon. Kami po, O God, ay nagpapasakop sa iyo. Maghari ka at gawin mo po ang kalooban mo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise the Lord. Pwede na po tayong makaupo. Sa lahat po ng may Bible, maaari nyo pong buksan ang inyo pong mga Biblia sa Efeso chapter 4 verse 1. Sa lahat naman po ng may mga Bible app, pwede nyo pong pindutin ang inyong mga cellphone at pumunta sa inyong Bible app. Kung wala pa, kayo po ay mag-download na. At kung wala pang Bible, marami po tayong Bible dyan. Humingi po kayo, ito po, isa po ito po, Tagalog po ito. Pwede po kayong humingi ng Bible para meron po kayong gagamitin kapag po kayo ay nasa bahay. Praise the Lord. Efeso chapter 4 verse 1. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo sa iglesia ng Ephesus. Sabi niya, kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon. Sino po kaya ditong mabilanggo dahil kay Kristo? At tumahimik ang buong sanktuaryo. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ako ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo ng gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Grabe, no? Ganda, no? Si Apostol Pablo nasa isang bilangguan. Siya po ay nagsulat sa mga mananampalataya sa Ephesus. Sabi niya, nakikiusap ako sa inyo. Grabe, no? Yung word na yon, punong-puno ng pagmamahal. Amen. Yung word na yon, punong-puno ng concern sa ating welfare, sa welfare ng mga taga-Efeso. Sabi niya, mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Sino po dito ang naniniwala na siya ay tinawag ng Diyos? Amen. Praise the Lord. Yan po yung pinakamahalaga. Na tayo po ay maniwala. Na tayo po ay tinawag ng Diyos. Sapagkat kung hindi po tayo tinatawag ng Diyos, wala ka dyan. Wala rin ako dito. Tama ba? Ngayon, pag-aaralan po natin ay papamagatan po natin isang dekalibreng Kristiyano. Malalim po ba? Malalim? Isang dekalibreng Kristiyano. Yung word po na dekalibre, ang ibig sabihin po niyan is high class, top class, high quality, excellent. Sabihin mo nga sa katabi mo, excellent. So tayo po ay, sinabihan ni Apostol Pablo, ito po ay tinaangkin din natin na letter ni Apostol Pablo sa atin, o sulat ng Diyos sa atin, na tayo po ay mamuhay ng nararapat. Ano po ba yung nararapat?
sa mga tinawag ng Diyos, yun po ay isang pagkakaroon ng isang buhay na ekselente sa harapan ng Diyos. Amen po. Alam niyo po, nung ako po ay nagsisimula sa akin pong pananampalataya sa Panginoon bilang isang Kristiyano, akala ko po kapag sinabing Christian, ay automatic na makikita mo sa buhay niya yung mga ugali na itinuro ng Panginoong Yesus. Ano-ano po yung mga ugaling tinuro ni Jesus sa atin? Matuto tayong magmahal. Tama. Matuto tayong magpakumbaba. Tama. Matuto tayong magbigay. Amen? Tinuro din sa atin ng Panginoong Yesus, matuto tayong magpatawad. Amen? Matuto tayong lumakad ng may kabanalan, may katuwiran. Amen? Pero alam niyo po, habang tumatagal, napansin ko, hindi pala lahat ng nagsasabing siya ay Christian, ay tunay ngang lumalakad o nabubuhay bilang isang tagasunod talaga ni Kristo. Agree po kayo doon? Amen. Sapagkat, yun naman din ang dahilan bakit tayo nag-church. Hindi pa tayo ganap. Tama? Hindi pa tayo perpekto. Napaisip din po ako, paano kung tayo rin? Kasi minsan nakikita natin yun Ay, Christian pa naman yun. Bakit ganun magsalita yun? Ay, leader pa naman sa church namin yun. Bakit ganun yun? Tama po ba? Ang dali nating makita yung pamumuhay ng iba. Pero pagdating sa ating sarili, napatanong din ako dyan paano kung akala ko, Kristiyano ako, pero hindi pala? Bilang mga mananampalataya, ang goal natin hindi lang basta maging Christian. Ang goal natin, maging isang dekalibreng Kristiyano. Praise the Lord. Hindi ito pagiging perpekto. Ito po tatandaan natin kundi pagiging tunay, binabago, at hinuhubog ng Diyos. At bago tayo makarating sa mga pangako ng Diyos, naalala ko po kasi, meron tayong goal. Meron tayong tema ngayong taon. And that is the promise. Before tayo makarating sa promise ng Panginoon, dadaan muna tayo sa paghubog, sa pagproseso ng Diyos sa atin. Amen? Tanong, posible ba yun? Yung posible bang ma-attain natin yung isang decaliber Christian? Yes. Pero, hindi sa ating sariling lakas, kundi sa tulong ng banal na Espiritu. Zechariah chapter 4, verse 6. Ngayon, ano naman po ba ang marka? Paano ba natin malalaman na tayo ay papunta doon sa pagiging isang dekalibre or excellent or high class? Number 1, namumuhay tayo sa pag-ibig at awa ng Diyos. Amen? Romans chapter 2, verse 4. Romans chapter 2. O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabait, matiisin at mapagpasensya. Hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? Basahin din po natin Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. Sa Tagalog, Panaghoy chapter 3 verse 22 to 23. Sabi dito, pag-ibig mo, Yahweh, ay hindi nagmamaliw. Kahabagan mo'y walang kapantay. Ito'y laging sariwa bawat umaga, katapatan mo'y napakadakila. Amen. Ang tunay na pagbabago, diyan po kayo, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pag-unawa, sa pag-ibig at awa ng Diyos sa atin. Amen po ba? Ang kabutihan ng Diyos ang nagtutulak sa atin sa pagsisisi.
Kapag naunawaan natin ang pag-ibig niya, nagkakaroon tayo ng reverence sa Kanya. Pinag-aaralan namin sa youth, yung word na reverence. Paggalang sa Diyos. Amen. Sapagkat, sabi nga po, palagi din po nating naririnig sa atin pong mga pastor, sa ating pong Pastora Melan, na sa panahon ngayon, ang isang bagay na nawawala sa church, sa mga mananampalataya, ay yung reverence. Yung paggalang kay God. Yung dapat na ginagawa ng isang totoong Kristiyano, which is galangin ang Diyos sa lahat ng pagkakataon, nawawala po yun sa panahon ngayon. Kasi marami nang nagko-compromise. Ngayon, ang kabutihan ng Diyos, ang nagtutulak sa atin na tayo ay patuloy na mag-aral at matuto sa Kanya. Kapagkat sa Kanya galing yung awa, sa Kanya galing yung pag-ibig. Tama po ba? Kaya, ito po yung nagtutulak sa atin bilang isang dekalibreng Kristiyano. Ang pag-ibig at ang awa ng Diyos, patuloy nating naaalala. Ay, teka lang. Kapag itatrato natin yung kapwa natin, hindi po natin siya maitatrato ng baliwala lang. Bakit? Kasi naaalala mo, teka, kinahabagan din ako ng Diyos. Kinahabagan din siya ng Diyos. Parehas kami, wala kaming pinagkaiba. Kaya naman, ang iyong approach, yakapin din siya. Amen po ba? Kaya nga sa church natin, we honor God and we love people. Amen. Mahal natin ang tao. Kaya nga po yung goal natin na 100 new members, hindi yun imposible. Kung yung awa at pag-ibig ng Diyos sa atin ay patuloy nating aalalahanin at yun ang magtutulak sa atin para umabot ng mga taong nasa labas pa. Amen po ba? Nandiyan po ba kayo? Amen. Ang kabutihan ng Diyos ang nagtutulak din sa atin para mag-aral tayo at matuto tayo sa Kanya. Kaya kapag may mga program ang church na magdaragdag sa atin ng value, dapat po sumali tayo. May bayad man yan o wala. Kaso minsan, eto yung mga hindi dekalibreng Kristiyano tignan nyo. May program sa church. Meron po tayong registration 200. Ay, may bayad. Huwag na lang. Meron po tayong United Camp sa May 18 to 21. May registration fee, 3,000. Ay, may camp. Ay, mahal, 3K. Kaya, di ba, dekalibreng Kristiyano, takot sa bayad. Nasaan yung buhay na pinagpala? Amen po ba? Kaya, palakpakan po natin ang Diyos kasi natutuwa po kami sa aming mga youth. Sa atin pong mga youth, natutuwa po kami kasi sila po ay nagsisikap na makaipon ng tig 3K po nila. Nagtitinda ng ice candy, nagtitinda ng ice coffee, lahat ng klaseng pagkain itinitinda para makaipon. Amen. Bakit? Kasi gusto nilang i-attain yung pagiging dekalibre. Amen ba? Praise the Lord. Ngayon, dapat, ito pa isang matindi. Yung discipleship natin, wala nang ang bayad, ayaw pa din pumunta. Paano yun? Dekalibre, top class, high class, excellent. Paano tayo matututo niyan? Paano natin maipapadama yung pag-ibig ng Diyos at awa ng Diyos sa iba kung hindi tayo mag-aaral kay Kristo? Hindi lang natin dapat alam ang pag-ibig at awa ng Diyos, isinasabuhay natin ito. Heart check. Heart check. Ano ang naging epekto sa'yo nang malaman mo ang pag-ibig ni Kristo? Check natin, heart po natin. Ano ba yung effect sa akin ng pag-ibig ni God?
Sa mga matagal na po, may effect pa ba sa atin ang pag-ibig ni Christ? Ang tunay na Kristiyano, ang isang dekalibreng Kristiyano, may pag-ibig ni Kristo na makikita sa buhay niya. Number 2, may tunay na pagpapakumbaba. Isaiah chapter 57, verse 15. Napakatahimik naman talaga, oo. Praise the Lord. Isaiah chapter 57, verse 15. Ako ang kataas-taasan at banal na Diyos, ang Diyos na walang hanggan. Matataas at banal na lugar ang aking tahanan. Sa mababang loob at nagsisisi, ako ay sasama. Aking ibabalik ang pagtitiwala nila at pag-asa. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, alam niyo po bang si God ay humble? Sino po nakakaalam si God humble? Amen. Saan po yun? Philippians chapter 2. Sabi doon, hindi niya itinuring na kapantay ng Diyos yung kanyang sarili. Bagkos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, siya ay bumaba, nagkatawang tao, namuhay na kagaya po natin, hanggang sa kamatayan sa krus. Grabe si Lord, no? Ang humility, teka lang, kung ang Diyos natin mapagpakumbaba, bakit tayo minsan hindi? Bakit tayo minsan parang nagmamalaki? Parang nakakahiya pala kay Lord, no? Si God nga humble eh, tas ako hambog. Baliktad, hindi dapat. Humble, hindi hambog. Okay? Ay po, ang humility ganito. Hindi ito pagmamaliit sa sarili. Ito po baka kasi minsan, yung akala natin sa humble, ay bro, ang galing mo na mag-drum, mag-drums ha. Ay, hindi po ako yun. Alam mo yun na masyadong idinadown yung sarili, akala humbleness yon. Akala humility yon. Pwede mo namang i-acknowledge, maraming salamat po, purihin po ang Diyos. Yung iba naman, ganito, oy, alam mo, galing mo ng kumanta, praise the Lord. Pero ang totoo, hindi naman talaga praise the Lord. Di ba? Kailangan lang natin ma-determine. Hindi ito pagmamaliit sa sarili. Ang humility ay paglalagay ng sarili natin sa tamang posisyon sa harapan ni God. Amen ba? Hindi rin ito pag-deny ng strengths. Ito yung sinasabi ko kanina, kundi pagiging honest kung saan ka pinagpala ng Diyos. Amen ba? Warning. Diyan kayo? Warning. Madaling manghusga ng hindi alam ang kwento ng iba. Madaling magsalita ng masama. Paano napalagay yun dun? Ito lang po. Bantayan natin yung puso natin sapagkat hindi galing sa Diyos ang pride. Amen po ba? Amen. So una, katangian ng o marka ng isang dekalibreng Kristiyano na namumuhay sa pag-ibig at awa ng Diyos. Pangalawa, may tunay na pagpapakumbaba. Pangatlo, mapagbigay. Generous. Ito po ay ilan lang Hindi ko po sinasabing ito lang yung marka. Ito po ay ilan lamang sa mga marka. Tatlo lang tayo kasi magtatagal po tayo ng sobra. Acts chapter 20, verse 35. Gawa, chapter 20, verse 35. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Amen? Ang isang dekalibreng Kristiyano, hindi libre. Dekalibre, dekalibre ka, di ba? Di ba dekalibre yung ini-aim natin? O hindi ka dapat libre?
Nagets po natin? Hindi tayo libre. Sa kainan, matutong mag-share. Pag may kainan sa church, saan po ako pwedeng mag-share? Bakit? Teka, libre ka eh. Mapagbigay. Amen po ba? Sa sasakyan, mag-ambag sa gasolina. Amen? Sa pledges ng church, kahit maliit, magbigay. Gusto ko pong maging part. Amen? Gusto ko pong maging part ng ano natin? Heroes of Faith Ministry Partner. 200 pesos nga lang po yung bayano ko. Okay lang yun. At least part ka. Sa lahat po ng nagpabaptize, yun, pwede po kayo doon. Kung naghahanap po kayo ng inyo pong magiging bahagi sa iglesia. Si Pastor Boss nag-encourage sa atin, di ba po? Sa lahat po ng binautismo sa tubig. Ano po, kayo po iniimbitahan na maging bahagi po ng ministry sa ating pong church. Amen po ba? Sa pantry ministry, grabe yung pantry ministry natin. Samot-saring pagkain every Sunday morning. Nagulat nga ako, may sinangag na nga nung Sunday eh. Di ba po? Palakpakan naman natin ng Diyos. Amen? Grabe. Amen? Ito po yung mga practical applications ng mapagbigay. Sa church activities, huwag laging maghanap ng libre. Tama po ba? Wala nang libre sa panahon ngayon. Sabihin mo nga sa katabi mo, deka libre. Amen? Hindi ito tungkol sa halaga. Ito po lagi niyo tatandaan. Hindi ito tungkol sa halaga, kundi tungkol ito sa puso na nagbibigay. Amen ba? Ano po yung biblical example natin dyan? Yung babaeng balo. Sa Mark chapter 7, kung di ako nagkakamali, basta yung babaeng balo. Sabi doon, yung babaeng balo, ibinigay niya yung kanyang buong ikabubuhay. Ibig sabihin, kung yung oras na yon ay alas 5 o alas 6 ng gabi o hapon, ibig sabihin, yung buong magdamag, wala na siyang gagastusin. Hanggang kinabukasan, wala na. Sabi ni Jesus, itong babae na ito, sa lahat ng mga nagbigay, siya yung higit na kinalugdan ng Diyos. Kung may standard man tayo ng pagbibigay, yung babaeng balo nga dapat yun eh. Amen? Wala nang sumagot. Bigayan eh. Amen po ba? Pero hindi naman po tayo sinasabihan dito na ibigay yung buong pagkakabuhay natin. No. Ang sinasabi po natin dito is, nagiging mapagbigay po ba tayo? Amen. Because we acknowledge na si Lord yung source natin, sa Kanya galing lahat ng meron tayo. Bakit minsan ang damot? Hindi naman pala sa atin galing. Ba't ang damot? Tama po? Sabi kanina nung verse natin, mabuhay daw tayo ng nararapat bilang isang tinawag ng Diyos. Ito po, isa, papagbigay. Ito naman po yung balance. Balansehin natin konti. Ang pagiging generous, hindi ibig sabihin, wala ka nang itatabi para sa sarili mo or para sa family mo. Hindi rin ibig sabihin nito na kailangan mong manglibre palagi. Amen. Ito po ang katotohanan. Gusto natin i-bless ni God ang finances natin. Pero ayaw naman nating maging daluyan ng blessing. Amen. Diyan pa po ba kayo? Patapos na po ako. Reality check. Following Jesus has a cost. Diyan po kayo? Ang pagsunod kay Kristo may halaga. Pero ang biyaya niya ay mas higit sa anumang isusuko natin. Grabe, no?
may halaga, may pinagpapalit tayo every time na sumusunod tayo kay Jesus. Tama ba? Pero, yung biyaya naman ni Jesus, mas higit naman yun sa mga bagay na sinusuko natin sa Kanya. Dito na po ako magtatapos. Ang goal natin, ang goal natin hindi maging perpektong Kristiyano. Kasi yung perfection, si God, si Holy Spirit, ang naggagawa nun sa atin. Kasi sabi ng Bible, be perfect for your God is perfect. Amen? And yung perfection na yun is not our work. Amen? Ang ating partisipasyon is yung maging tunay tayo na Kristiyano na patuloy na binabago ng Diyos. Amen? Hanggang makarating, balik na nga po tayo dun sa ating pong verse. I shall finish with this. Kaya't ako na isang bilanggo dahil sa Panginoon, ay nakikiusap sa inyo na mamuhay kayo gaya ng nararapat. Nagbigay po tayo ng 3 marka ng isang dekalibreng Kristiyano. Yun po ay ang namumuhay ng may pag-ibig at awa, namumuhay ng may pagpapakumbaba, namumuhay ng may totoong pagbibigay. Yun po, yung ilan lamang po yun sa mga ugali, amen, ng isang nararapat sa mga tinawag ng Diyos. Huwag tayong masanay sa libre. Mag-desire tayong maging dekalibre. Palapakan po natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo.